Considering the threats that we're facing, syempre i-compare natin yung capability natin with the capability of our other neighbors. No? Hindi specific na isang neighbor lang, but our other neighbors. No? But as of now, personally, I can say that we are already a world-class army, world-class armed forces. So kaya-kaya natin. We have the capability, kaya natin i-depensa ng ating bansa, pero ang sinasabi ko po, kulang pa, no? Kulang pa. Because if we consider the entire archipelago, ay hindi kaya nung current na kagamitan natin na i-cover yung entire archipelago. In fact, sa ngayon, nakafocus lang tayo dito sa West Philippine Sea, sa North. We are expecting that pag nagkagulo, no, syempre tayo muna ang makikipaggera. And then, but we are expecting also reinforcements or help from our ally. And this is under the Mutual Defense Treaty. Ang utos ng ating Pangulo, si President Ferdinand Marcos Jr., is that we should be able to fight and preserve our forces for at least 20 days hanggang 30 days. So yun yung pinaghahandaan po natin na kailangan ay kayang-kaya nating lumaban na tayo lang for about 20 to 30 days. Grabe, sobrang weird naman ng administrasyon na ito. Hindi ko alam bakit puro war ang pinag-uusapan. Hindi ko alam bakit may mga bilin-bilin pang ganyan si Ngagva na dapat 20 or 30 days before dumating yung kaalyado, yung tulong, dapat kayang-kaya nating lumaban ng tayo lang. I mean, why instead of war, why not promote peace? Why war? Sinong gusto sumabak sa gera? Lalo sa panahon ngayon, sinong gusto ng gera? My God, kailan lang di ba ang Ngagva, nakipag-shake hands ka pa kay Xi Jinping? Alam mo yung ipinilit mo, isiniksik mo yung sarili mo, makapaka-shake hands lang yung presidente ng China. Tapos, Gibo and Browner, they are singing different tune. Tapos may bilin ka na dapat 20 or 30 days before. Kaya-kaya na natin makipaglaban na tayo lang. I mean, what for? Para saan yung bilin na yan? Para saan yan? Do you really think na sasabak tayo sa gera? Gusto mo talaga ng gera? Tapos magyayabang-yapang pa to si Browner na, world-class army? My God, di ba yung bakod nyo sa AFP, wasak, sira? Yun nga lang, hindi niya mapagawa eh. Yung mga boots ba ng mga sundalo, maayos na? Kasi, naalala ko before, humiling, okay, ang mga sundalo ng mga boots sa dating Presidente Duterte. Dahil hindi nga sila nabibigyan ng maayos na kagamitan, maayos na uniform. Diba? Anong world ka sa sinasabi mo? Ayusin mo muna yung bakod mo. Yung bakod nyo, giba-giba dyan sa AFP, ayusin mo muna. World class ka pa. Tingnan mo, yung peace and order nga sa Pilipinas, hindi nyo makaya eh. Anong world ka sa sinasabi mo? Nakakaloka pa, biglang kakablo ka, sabi mo, hindi pa kaya. Kasi yung archipelago, etc. bla bla bla, may ganun-ganun ka pa explanation. Hindi ka talaga gets. Napaka-weird ng administrasyon nito. May gulay. Tsaka again, pwede ba? Please stop promoting war. Diba? Mag-promote kayo ng love, ng peace, kaayusan. Alam niyo ba yung gera na gusto niyong mangyari itong si Ngagva? Alam niyo ba magiging epekto niya sa Pilipinas? Bagsak na nga ang ekonomiya natin. Lalo pang babagsak dahil sa gera. Can you imagine? Kapag nagkagera, kayo ang unang-unang lalabas ng bansa. O meron kayong mga pagtataguan na kung saan kayo safe. Ang kawawa mga Pilipino. Akala ko ba pro-Pilipino kayo? Akala ko ba pro-Pilipinas ang administrasyon? Bakit nyo isinasulong sa gera ang Pilipinas? Bakit gusto nyo ng gera? Ba't hindi nyo pinaproteksyonan ang mga Pilipino? Bakit gera? I don't understand. May mga paganyan-ganyan ka pa. Dapat 20 or 30 days before dumating yung mga kaalyado natin, kaya-kaya nating lumaban na tayo-tayo lang. My God. Do you really think kaya nating lumaban? Ewan ko, napaka-weird ng administrasyong ito. Sobra. Ipapahamak mo ang Pilipinas, ipapahamak mo ang Pilipino. Sobra-sobra nang ginagawa niyo pagnanakaw sa bayan eh. Wala na nga kayong itinira para sa mga Pilipino, para sa Pilipinas, tapos gustong pag-gumera. Putain na talagang bangag na to. Ipapahamak ang Pilipinas. Iyan ba yung pro-Pilipinas sa sinasabi mo? Napaka-weird ng administrasyon ito. Sobrang weird.